Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpa, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa recent post ni Paolo Avellino hinggil sa dalawang stalker na maaligid po sa kanyang bahay, sa kanila pong bahay. Kinukunan ng pictures and videos. So, syempre, ang mga fans ay napareaka. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated po at pa-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. Samantala, unahin natin pag-usapan ngayong gabi ang ilan sa mga reaksyon, komento at opinion na ating mga taga-subaybay hinggil sa ating pong previous updates. So, narito po ang komento ni Ma'am Leoncia Talian. Sabi niya rito, the late Sir Deo was a breach in the relationship. Maybe if he didn't advise Kim to work in the Linlang series, maybe Kim Pao never met. If they have met Dino, kaya if they haven't met, sino kaya ang partner ni Kim ngayon? Same with Paulo. Sino kaya ang partner niya? Sabi pa niya rito, si Paulo looks mature na, but many still admires him. So, dito na tayo sa sinasabi niya kay Sir Deo. Kasi naman nga, isa rin siguro to sa dahilan kung bakit talagang si Pao ay hindi po ini-skip ang bawat anniversary. That anniversary ni Sir Deo, birthday ni Sir Deo, ganyan. 'Di ba? Itong nakaraan nga, second death anniversary ni Sir Deo, present po ulit siya. And syempre, 'di ba, may pinagsamahan rin po sila. Ayan, naging parte din po ng buhay ni Pao si Sir Deo. At the same time, bridge din siya sa pagtatagpo ng Kim Pao. Bridge din siya kung bakit po isinilang ang Kim Pao. So, malaki rin ang, for sure, ang pasasalamat ni Paula Avellino kay Sir Deo. And the same with Kimi. Ganun din siya for sure. Siyempre naman, di ba, mahal na mahal po yan ni Kim si Sir Deo. So, what if nga lang, na hindi po isinilang ang Kim Pao? Sino nga kaya ang magiging partner ngayon ni Kim and di Paula Avellino? Si Jake Ejercito kaya kay Kim until now, and si Paolo patuloy po na iba't iba ang magiging leading ladies, active sa series and movies, pero iba-ibang leading ladies kasi alam niyo naman si Pao hindi siya nagpapatali sa sa love team. Kay Kim lang po talaga nagbago ang lahat and sabi niya hindi po siya papapagod na makatrabaho si Kim Chiu. So, ano nga kaya ang Kim Pao kung hindi po sila isinilang as love team? Buti na lang din talaga, Iba talaga yung way ni Lord. The best po talaga kapag si Lord po ang kumilos. At about naman kay Pao, paano naman pong hindi po maraming mag-a-admires po dyan, madami magkakagusto kay Pao, kahit po matured na and ilang taon na rin si Pao, diba? Hindi na rin po sa pabata. Napakagwapo pa rin naman. Tingnan nyo naman yung tsura niyan, diba? Papa Balls. Sobrang lakas ng appeal. Anyway, dumako naman po tayo sa comment ni Ma'am Marlita Aria Rodriguez. Sabi niya rito, good morning, Miss Gandara. Nakakalungkot naman talaga yung ginawa ni Jericho. Tayo rin ata ang laman ng utak ni Jericho. Ay, toyo rin ata ang laman. Napanood ko yon, Gandara. Maling-mali talagang ikinilos si Jericho.
Andun daw kasi yung girl na mukhang palaka, nakabantay. Kumilos si Jericho ay nang hindi lalaki, walang karispe-respeto. Bastos, mayabang, hindi na nag-isip si Jericho na mapapahiya siya sa gagawin niyang panghihiya. Maayos si Kim na nakangiti habang idinadaan-daanan si Kim. Para sa akin, hindi na importante na hindi niyo beneso si Kim dahil si Kim hindi sabik sa halik ng mga kung sino-sino. Si Paul lang sapat na kay Kim. Baka natakot si Jericho sa palaka. Yung ang ganda ng tanong ni Kim sa kanya, nakangiti, sasagutin niya ng wala lang, na may pag-irap at halatang galit. Anong kasalanan ni Kim sa kanya? Ako, Gandara, ito lang ang maaaring dahilan. Sa akin lang to. Baka yung mga sinasabing gustong gusto makakolab nila ang Kim Pao na ayaw ng nakararaming fans ng Kim Pao dahil kay Palaka. Alam kasi nilang ang Kim Pao lang ang mag-aangat ulit sa kanilang palaos na career. Kaso nag-inarte siya sa Showtime, lalong palubog pa sila. Si Kim pa ang ginawa nila ng ganyan. Ano ngayon? Dinamay pa si Anne. Kung sakaling ang hindi kumita yung movie nila, hindi si Anne ang may mali. Kaya natin sanang suportahan si Anne dahil mag-ate yan sila ni Kim at mahal ni Kim si Anne. 'Di ba, Miss Gandara? Ito si Jericho masyadong nakampante. Akala yata malaki ang maitutulong ng palaka niya sa career niyang lumalamlam na pareho naman sila. Kaya ka nagpunta sa Showtime para masuportahan ka ng fans. Kaya lang pinahiya mo ang mag-aangat sana ng karir mo. Bastusin mo ba naman? Ayan, bakit ka pa pumunta sa Showtime at binitbit niya yung alaga niya? Hindi na nahiya si Jericho kay Anne. Kaya, alam mo, Gandara, sa nangyayaring ganyan, kay Kim na naman, kapalit ng malaking blessings na siksik, liglig. Grabe kayo kay, but anyway, tungkol nga po dito kay Echo, kahit professionalisms na lang sana, 'di ba? Magpaka-professional na lamang po siya. Hindi yung sasagutin niya ng pabalang si Kim kasi to be honest po, para sa akin, walang problema kung walang beso. Kahit handshake na lang sana, high five, hi, appear, ganyan, hello. Well, yumuko naman siya at nag-hello, ganyan, hello. Yoko. Pero, okay na sana yon. Okay lang, di na siya magiging big deal. Pero yung sumagot pa ng pabalang, yun talaga yung mas ikinagalit. Sa akin to but for me, mas doon ako naapektuhan sa sinagot pa niya ng pabalang si Kim. So, why okay lang for me na hindi siya nakipagbeso kay Kim or kahit nakipagkamay man lang at kahit yumuko lang siya at nag-hello is because ando na rin yung respeto sa partner na alam niyo naman na nagkaroon po ng issues until now ay may fan war. So, iniiwasan niya lang din siguro yun for the respect syempre sa kanyang partner. Pero yung pagiging professional sana sa pagsagot na hindi halatang iniiwasan niya talaga, kahit doon na lang sana. Pero wala, nag-fail din po siya roon. Anyway, dumako naman po tayo dito sa mainit na pinag-uusapan sa social media. Ang post ni Paula Evelino hinggil po dito sa dalawang stalker ng kanyang pong tahanan. Ilang araw na daw po nang i-stalk. Kinukunan ng pictures and video yung labas ng bahay nila. Well, hindi malinaw kung sa Baguio to or sa Pasig, pero mukhang sa Pasig po ito. And nakakalungkot na kailangan pang umabot sa ganito. Ngayon, ang mga fines ay nanghuhula kung ito ba'y fines o bayaran. Kasi posible na bayaran daw po, ginagamit lang para kunwari ay ayon sa source
ganyan. 'Di ba may balitang nakaraang gano'n ayon sa source, nakitang pumupunta si Kimi sa bahay ni Pao, mga ganyan. Siguro yun yung inaabangan or talagang fan lang. Kung fan lang po ito, talagang sabik lang po na malaman ang katotohanan, ganyan, sobra naman ata, 'di ba? Tama lang yung ginawa ni Paolo Avellino, kinakailangan po 'tong ma-call out. Hindi dapat 'to nino-normalize, hindi dapat 'to tino-tolerate, sobra-sobra na rin naman kasi talaga. Privacy na kasi dapat po yun, 'di ba? Bilang isang artista, ang privacy na nga lang po talaga nila. Once na tumuntong po sila sa labas, sa publiko, ano po, talagang mapagfe-fiestahan po sila. Pero yun sa mismong tahanan na nagsisilbing kanila pong privacy, ay hindi na rin po iginalang. Kumbaga sinasaklawan na rin. Daig pa po ang tinitiktikan na po ang bahay ni Paolo Avellino kung bakit, para sa anong rason. Sobrang nakakatakot. Kasi ano yan para bang hindi mo kasi alam yung motibo kapag kaganyan. So, mabuti na lang po't umaksyon si Paolo Avellino. And ito, ipinaalam na rin po sa lahat na ganyan nga, mayroon pong ganyang nangyayari. Mayroon na pong tumitik-tik o namamatsyag na po sa tahanan nila. Na daig pa ang mga investigador. Grabe sino kaya po ang mga ito? Sobra na talaga. Pero pwede rin po itong magsilbing paalala para po sa lahat ng fans. Then, na wag pong sumobra sa pangsusoko. Even po sa social media. Aminin nyo, ganyan tayo. Panay Zoom, hanap sa reflections, ganyan. Ganyan po tayo, to be honest. So, kinakailangan na rin po natin na limitahan or iwasan na talaga. And enjoy na lang po bawat updates nilang dalawa pagka may post sa Discord o kaya po ay sila mismo nagpaayuda or yung mga ganaps nila, gano'n. So, yun lang po yung ating update at mabuti po't na action na nito ni Paolo Avellino para hindi po pamarisan at hindi po manormalize yung ganito na nanakawin pa po nila ang napakaliit na pong espasyo ng privacy nila Paolo Avellino. At lahat po ng mga artista, to be honest, bahay na lang po nila yung kanilang privacy. Tapos, gagawin pa po yung ganito. So, yun lang po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod pa natin, chikas. Marami pong salamat and God bless.